Kailan mo huling naramdaman na parang dala-dala mo ang bigat ng buong pamilya sa iyong mga balikat? Isang tanong iyan na tumitimo sa puso dahil sa likod ng bawat ngiti, haplos o kahit away sa hapagkainan, alam natin na ang pamilya ang pundasyon ng ating buhay. Ngunit paano kung ang mismong pundasyong ito ay unti-unting nagkakaroon ng bitak, mga hindi pagkakaunawaan, dalamhati o distansyang hindi mo maipaliwanag? Ano ang gagawin mo kapag ang mga hinintay mong sagot ay hindi dumarating at ang mga panalangin mo para sa iyong pamilya ay parang bumabalik sa iyo ng walang tugon? At kung sabihin ko sa iyo na may isang lihim mula sa kasulatan, isang katotohanang natutunan ng isa sa pinakamatalinong tao sa kasaysayan, si Haring Solomon, na maaring magbigay ng bagong pag-asa sa iyong pamilya? Isang lihim na hindi lamang nagdudulot ng pagkakasundo, kundi kayang iligtas ang mga hinintay mong pangarap para sa mga mahal mo sa buhay. Hindi ito isang mabilis na solusyon o isang makabagong payo mula sa isang aklat ng psikolohiya. Ito ay isang banal na karunungan, isang espiritual na susi na madalas ay hindi napapansin ng marami, ngunit kapag natuklasan ay may kapangyarihang baguhin ang takbo ng mga relasyon sa loob ng iyong tahanan. Ngayon, sa mga susunod na minuto, dadalhin kita sa isang paglalakbay upang tuklasin ang lihim ni Solomon, hindi bilang isang malayong kwento mula sa Biblia, kundi bilang isang gabay na maaari mong hawakan, isabuhay at yakapin para sa kapakanan ng iyong pamilya. Isipin mo ito, ang bawat pamilya ay parang isang bahay na itinayo sa ibabaw ng lupa. Kapag matatag ang pundasyon, kaya nitong tiisin ang mga bagyo ng buhay, ang mga hindi inaasahang pagsubok, ang mga hindi pagkakasundo, o kahit ang mga sakit na dala ng panahon. Ngunit kapag may bitak sa pundasyon, kahit ang pinakamaliit na alog ay maaaring maging sanhi ng pagkakawasak. Si Solomon sa kanyang karunungan ay naunawaan na ang tunay na lakas ng isang tahanan ay hindi nasusukat sa kayamanan, katanyagan o kahit sa dami ng mga anak. Ito ay nakasalalay sa isang espiritual na prinsipyo na kakaunti lamang ang nakauunawa. Ang prinsipyong ito ay hindi lamang nagbigay daan sa kanya upang mamuno sa isang kaharian, kundi nagbigay rin ng liwanag sa kanyang sariling tahanan sa harap ng mga pagsubok. Ano kaya ang lihim na ito? Paano kaya ito makakapagbigay ng pagbabago sa iyong pamilya, sa mga anak mo, sa asawa mo, o kahit sa mga magulang na matagal mo nang hindi nakakausap? Bago natin simulan ang pag-aaral na ito, gusto ko munang maglaan ng isang sandali upang tanungin ka, ano ang pinakamalaking panalangin mo para sa iyong pamilya ngayon? Isang pagkakasundo ba ito sa pagitan ng magkapatid? Isang pagpapagaling ba mula sa isang lumang sugat ng puso? O marahil isang mas malalim na koneksyon sa Diyos bilang isang pamilya? Hinihiling ko sa iyo na i-pause sandali ang video na ito at mag-iwan ng maikling komento sa ibaba. Isulat ang iyong panalangin o kahilingan para sa iyong pamilya. Ang bawat salita na isusulat mo ay isang hakbang ng pananampalataya, isang binhi na itinanim sa puso ng Diyos at sa komunidad natin dito sa channel. Ang mga komentong ito ay hindi lamang nagpapalalim sa iyong sariling espiritual na paglalakbay, kundi nagbibigay rin ng inspirasyon sa iba na makikibahagi sa kanilang mga kwento ng pananampalataya. Hayaan mo rin akong magbigay ng isang simpleng paanyaya. Kung ang mensaheng ito ay nagsisimula ng magsalita sa puso mo, pindutin ang like button. Ang bawat like ay higit pa sa isang numero. Ito ay isang paraan upang maikalat ang salita ng Diyos sa mga taong maaaring walang madaling access sa isang simbahan o isang espiritual na gabay. At kung hindi mo pa nasusubukang mag-subscribe, isaalang-alang ito ngayon. Ang channel na ito ay isang espiritual na kanlungan para sa maraming naghahanap ng pag-asa,
At ang iyong pagsali bilang bahagi ng komunidad natin ay nangangahulugang ikaw ay kasama sa misyon ng pagdadala ng liwanag sa mga nasa kadiliman. Sa mga susunod na minuto, dadalhin kita sa isang malalim na pag-aaral ng lihim ni Solomon, isang katotohanang hinintay ng marami, ngunit kakaunti lamang ang tunay na nakatuklas. Ang bawat salita na maririnig mo ay inihanda ng may panalangin at naniniwala ako na ang banal na espiritu ang magsasalita sa iyo sa paraang kailangan ng iyong puso. Ngunit bago tayo magsimula, hayaan mong sabihin ko ito. Ang dulo ng video na ito ay maaaring naglalaman ng isang susi, isang espiritual na biyaya na hinintay mo para sa iyong pamilya. Kaya't manatili hanggang sa katapusan dahil ang Diyos ay may nakatakda para sa iyo. Handa ka na ba? Simulan na natin ang pag-aaral. Ngayon na nasimulan na natin ang paglalakbay sa lihim ni Solomon, hayaan mo akong dalhin ka sa isang sandali sa kasulatan na nagbibigay liwanag sa unang hakbang ng karunungang ito. Sa mga Kawikaan 3:5-6, sinabi ni Solomon, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at huwag kang manalig sa sarili mong karunungan. Kilalanin siya sa lahat ng iyong gawain at kanyang itutuwid ang iyong mga landas. Ang mga salitang ito ay parang isang tanglaw sa gitna ng dilim, isang paalala na ang tunay na lakas ng isang pamilya ay hindi nagmumula sa ating sariling kakayahan, kundi sa pagtitiwala sa Diyos na higit sa ating pagkaunawa. Ngunit paano natin isasabuhay ang pagtitiwalang ito sa pang-araw-araw na buhay, lalo na kapag ang mga hamon sa pamilya ay parang hindi natitinag na bundok? Isipin ang isang pamilya na dumaranas ng hindi pagkakaunawaan, marahil isang anak na hindi na nakikipag-usap sa magulang o isang mag-asawa na nahihirapan sa gitna ng mga responsibilidad ng buhay. Sa gitna ng ganitong mga pagsubok, madalas nating sinusubukang ayusin ang lahat gamit ang ating sariling lakas. Sinusubukan nating magbigay ng mga sagot, magplano ng mga solusyon o kahit pilitin ang pagbabago sa mga mahal natin. Ngunit sinasabi ni Solomon na ang unang hakbang ay hindi ang pag-asa sa ating sariling karunungan, kundi ang pagtitiwala sa Diyos ng buong puso. Ang pagtitiwalang ito ay hindi passive, hindi ito pagupo at paghintay lamang. Ito ay isang aktibong desisyon na ilagay ang Diyos sa sentro ng bawat desisyon, bawat pag-uusap at bawat sandali ng pag-aalala para sa iyong pamilya. Paano ito magsisimula? Isang praktikal na halimbawa. Kapag nahihirapan kang makipag-usap sa isang miyembro ng pamilya, subukang maglaan ng isang sandali ng katahimikan bago magsalita. Sa katahimikang iyon, manalangin ng isang maikling panalangin tulad ng, Panginoon, gabayan mo ang aking mga salita at buksan ang aming mga puso. Ang simpleng gawaing ito ay isang pagpapakita ng pagtitiwala. Hinintay mo ang Diyos na ituwid ang landas ng iyong pag-uusap. O kaya kapag nahaharap sa isang malaking desisyon para sa pamilya, tulad ng pagbabago ng trabaho o paglipat ng tirahan, maglaan ng oras upang basahin ang mga salmo tulad ng Salmo 23 at tanungin ng Diyos kung paano niya nais gabayan ang iyong mga hakbang. Ang mga gawaing ito ay parang maliliit na binhi ng pananampalataya na kapag itinanim ay nagdudulot ng masaganang bunga sa iyong tahanan. Ang pagtitiwala sa Diyos ay parang pag-aaral na maglakad sa isang bagong landas. Noong una, maaaring makaramdam ka ng pag-aalinlangan. Paano kung hindi ko makita ang buong daan? Paano kung magkamali ako? Ngunit sinasabi ni Solomon na kapag kinikilala natin ang Diyos sa lahat ng ating gawain, siya mismo ang magtutuwid ng landas. Isang kwento mula sa totoong buhay ang nagbibigay liwanag dito. May isang ina na halos sumuko na sa kanyang anak na lalaki na nahulog sa masamang bisyo. Sa loob ng maraming taon, sinubukan niyang ayusin ang lahat gamit ang kanyang sariling paraan, mga mahabang usapan,
pagbabanta at kahit pag-iyak sa gabi. Ngunit isang araw, napakinggan niya ang talatang ito mula sa mga kawikaan. Nagdesisyon siyang magtiwala sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang anak, sa panalangin araw-araw, at sa paghihintay sa tamang panahon upang makipag-usap. Unti-unti, ang kanyang anak ay nagbago, hindi dahil sa kanyang mga salita, kundi dahil sa Diyos na gumawa sa puso ng kanyang anak. Ngayon, ang ina at anak na iyon ay magkasamang nagsisimba, isang testamento ng kapangyarihan ng pagtitiwala. Ang lihim ni Solomon sa talatang ito ay nagpapakita na ang Diyos ang tunay na arkitekto ng ating mga tahanan. Kapag inilalagay natin siya sa sentro, ang mga bagay na dating imposible ay nagiging posible. Ngunit ito ay nangangailangan ng kababaang loob, ang pag-amin na hindi natin kayang ayusin ang lahat ng mag-isa. Kaya't tanungin ko sa iyo ngayon, saang bahagi ng iyong pamilya kailangan mong magtiwala sa Diyos ng higit pa? Marahil ito ay isang relasyon na kailangang pagalingin o isang desisyon na kailangang gawin. Subukang isabuhay ito sa isang praktikal na paraan. Maglaan ng 5 minuto bawat umaga upang ipanalangin ang iyong pamilya at basahin ang mga kawikaan 3:6 bilang paalala ng iyong pangako na magtiwala. Ang bawat panalangin ay isang hakbang patungo sa isang mas matatag na pundasyon para sa iyong tahanan. Ngayon, habang iniisip mo ang mensaheng ito, may isang tanong na nais kong iwan sa iyo. Paano kaya kung ang pagtitiwala sa Diyos ay hindi lamang nagbabago sa iyong pamilya, kundi nagdudulot din ng isang mas malalim na layunin sa iyong tahanan? Huwag kalimutang mag-iwan ng komento sa ibaba. Ibahagi ang isang maikling panalangin o karanasan kung paano ka natutong magtiwala sa Diyos para sa iyong pamilya. Ang bawat salita na isusulat mo ay isang ilaw na nagbibigay inspirasyon sa iba sa ating komunidad. At habang nagpapatuloy tayo, may isang bagay na hinintay mo, isang susunod na hakbang sa lihim ni Solomon na magdadala ng mas malalim na pagbabago sa iyong buhay. Manatili dahil ang susunod na bahagi ay magbubunyag ng isang bagong aspeto ng karunungang ito na magpapalakas sa puso mo. Habang mas malalim nating tinutuklas ang lihim ni Solomon, nais kong dalhin ka ngayon sa isa pang aspeto ng kanyang karunungan na may kakayahang buuin muli ang mga puso sa loob ng iyong tahanan. Sa mga kawikaan 15:1, sinabi ni Solomon, ang malumanay na sagot ay nakapapawi ng galit, ngunit ang masakit na salita ay nakapupukaw ng puot. Ang mga salitang ito ay parang isang banayad na simoy sa gitna ng isang mainit na araw, isang paalala na ang paraan ng ating pagsasalita sa mga mahal natin ay may kapangyarihang magpagaling o magwasak. Sa konteksto ng pamilya, kung saan ang mga emosyon ay madalas na tumatakbo ng mataas, ang karunungang ito ay nagiging isang mahalagang susi sa pagpapanatili ng pagkakasundo. Ngunit paano natin maisasabuhay ang malumanay na sagot sa mga sandaling ang mga salita ay parang mga sibat na handang tumusok? Isipin ang isang eksena sa iyong tahanan. Isang gabi, pagod ka mula sa trabaho at ang iyong anak ay nagmalabis sa isang bagay na hindi mo inaasahan. Marahil ay isang hindi natapos na gawain o isang hindi sinasadyang salita. Ang unang instinto natin ay madalas na magmalaki, magtaas ng boses o magbigay ng mga salitang masakit dahil sa init ng ulo. Ngunit sinasabi ni Solomon na ang malumanay na sagot ay may kapangyarihang baguhin ang daloy ng isang sandali. Ang malumanay na sagot ay hindi nangangahulugang pagiging mahina o pagpapabaya sa disiplina. Sa halip, ito ay isang sinadyang pagpili na magsalita mula sa puso ng pag-ibig kahit na ang sitwasyon ay puno ng tensyon. Ang karunungang ito ay nagiging pundasyon ng isang tahanan
kung saan ang bawat miyembro ay nararamdamang ligtas, naririnig at pinahahalagahan. Paano natin ito isa sa buhay? Subukang maglapat ng isang simpleng gawain. Sa susunod na makaramdam ka ng galit o pagkabigo sa isang miyembro ng pamilya, huminga ng malalim at manalangin ng isang maikling panalangin tulad ng, Panginoon, bigyan mo ako ng mga salita ng biyaya. Pagkatapos, magsalita ng may kababaang loob, marahil sa pamamagitan ng pagsasabi ng, nakikita ko na nahihirapan ka. Pwede ba nating pag-usapan ito? Ang ganitong uri ng sagot ay parang tubig na nagpapalamig sa isang nag-aalab na apoy. Halimbawa, kapag ang iyong asawa ay nagpapahayag ng pagkabigo, sa halip na sagutin ng, palagi mo na lang akong sinisisi, subukang sabihin, pasensya na kung naparamdam ko sa iyo iyan, paano kita matutulungan? Ang mga ganitong salita ay bumubuo ng mga tulay sa halip na mga pader. Ang karunungang ito ay may malalim na epekto. Isang pamilya ang nagbahagi ng kwento kung paano nagbago ang kanilang tahanan nang sinimulan nilang isabuhay ang prinsipyong ito. Ang mag-asawa ay madalas na nag-aaway dahil sa maliliit na bagay, mga hindi na pagkasundo ang gawain sa bahay o mga opinyon tungkol sa pagpapalaki ng anak. Ngunit isang araw, nagdesisyon ang asawa na subukang magbigay ng malumanay na sagot kahit na ang kanyang asawa ay nagsasalita ng may galit. Sa halip na sumagot ng may katigasan, sinabi niya, mahal, alam ko na pareho tayong pagod. Magdasal muna tayo bago natin pag-usapan ito. Ang simpleng sagot na iyon ay nagbigay daan sa isang mas kalmado at makabuluhang pag-uusap. Sa paglipas ng mga linggo, napansin nila na ang kanilang tahanan ay naging mas mapayapa at ang kanilang mga anak ay nagsimulang gayahin ang kanilang paraan ng pagsasalita. Ang malumanay na sagot ay naging isang gawi na nagpalakas sa kanilang pamilya. Ang lihim ni Solomon sa talatang ito ay nagpapakita na ang ating mga salita ay parang mga binhi. Ang bawat isa ay may potensyal na maghasik ng pagkakasundo o pagkakahati-hati. Sa iyong pamilya, anong uri ng mga binhi ang iyong inihahasik? Subukang gawin ito ngayong linggo. Pumili ng isang araw kung saan sinasadya mong magsalita ng may lambing at biyaya kahit sa mga hamon. Basahin ang mga Salmo 19:14 bago magsimula. Ang araw at hingin sa Diyos na gawing kaaya-aya ang iyong mga salita. Ang bawat malumanay na sagot ay isang hakbang patungo sa isang tahanan na puno ng pag-ibig at pag-unawa. Kung nahipon ng mensaheng ito ang iyong puso, isipin mo kung ilang kaluluwa pa ang maaari nating maabot. Maging miyembro ng channel at maging bahagi ng isang tahimik na kadena ng pag-asa. Ang iyong pagsali ay tumutulong upang maikalat ang salita ng pag-aliw sa mga nangangailangan, at ito ay isang simpleng paraan upang maging bahagi ng misyon natin dito. Ngayon, nais kong mag-iwan ka ng isang tanong para sa iyo. Paano kaya kung ang susunod na lihim ni Solomon ay nagdudulot ng isang bagong uri ng kapangyarihan sa iyong pamilya? Isang kapangyarihang nagmumula sa puso ng Diyos. Hinihiling ko sa iyo na mag-iwan ng komento sa ibaba. Ibahagi ang isang sandali kung kailan ang malumanay na sagot ay nagdulot ng pagbabago sa iyong buhay o isang panalangin para sa lakas na magsalita ng may biyaya. Ang iyong mga salita ay nagbibigay inspirasyon sa ating komunidad. Sa susunod na bahagi, maghahanda tayo para sa isang mas malalim na paghahayag, isang pangako mula sa Diyos na magbibigay liwanag sa landas ng iyong pamilya. Manatili dahil ang karunungan ni Solomon ay patuloy na magbubunyag ng mga bagay na magpapabago sa iyo. Habang patuloy nating tinutuklas ang karunungan ni Solomon, nais kong dalhin ka ngayon sa isang mas malalim na aspeto ng kanyang lihim na nagbibigay ng bagong buhay sa mga relasyon sa loob ng pamilya. Sa mga Kawikaan 17-17, sinabi ni Solomon, ang kaibigan ay laging maibigin
at ang kapatid ay ipinanganak upang tumulong sa panahon ng kahirapan. Ang mga salitang ito ay parang isang mainit na yakap sa gitna ng isang malamig na gabi. Isang paalala na ang tunay na lakas ng isang pamilya ay nakasalalay sa pagiging tunay na kaibigan sa isa't isa, lalo na sa mga oras ng pagsubok. Ngunit paano natin maisasabuhay ang pagiging isang kapatid o kaibigan sa ating pamilya, lalo na kapag ang mga hamon ay nagpaparamdam na parang magkakahiwalay na tayo? Isipin ang isang sandali sa iyong tahanan. Marahil ay may mga pagkakataon na ang isang miyembro ng pamilya, isang kapatid, anak o magulang ay dumaranas ng isang bagay na hindi nila ibinabahagi. Maaring ito ay isang lihim na pasanin, isang takot sa hinaharap o isang sugat mula sa nakaraan. Sa mga ganitong sandali, madalas nating hinintay na sila ang unang magbukas o magpakita ng pangangailangan. Ngunit sinasabi ni Solomon na ang kapatid ay ipinanganak para sa kahirapan. Ibig sabihin, ang Diyos mismo ang nagdisenyo ng pamilya upang maging isang kanlungan kung saan ang bawat isa ay handang tumulong kahit na hindi hinintay ang isang malinaw na senyales. Ang pagiging isang tunay na kaibigan sa loob ng pamilya ay nangangahulugang aktibong, naghahanap ng mga paraan upang suportahan, makinig at magbigay ng pag-asa kahit na ang mga salita ay kakaunti. Paano natin ito isasabuhay? Subukang magsimula sa isang simpleng gawa ng pagiging present. Halimbawa, kung napansin mong tahimik ang iyong anak o kapatid, sa halip na tanungin lamang ang kumusta ka, na madalas ay sinasagot ng okay lang, subukang maglaan ng oras upang makasama sila sa isang tahimik na paraan. Magluto ng paborito nilang pagkain, mag-aya ng isang maikling lakad o magbahagi ng isang alaala na magpapangiti sa kanila. Sa mga ganitong sandali, manalangin sa loob-loob ng isang panalangin tulad ng, Panginoon, ipakita mo sa akin kung paano ko maipapakita ang iyong pag-ibig sa taong ito. Ang mga maliliit na gawa ng pagkakaibigan ay parang mga hibla na hinahabi upang maging isang matibay na lubid na magbubuklod sa inyong pamilya. Ang karunungang ito ay nagkaroon ng malalim na epekto sa isang pamilya na dumanas ng malaking pagsubok. Ang isang lalaki ay nagbahagi ng kwento tungkol sa kanyang nakababatang kapatid na biglang tumigil sa pakikipag-ugnayan sa pamilya pagkatapos ng isang malaking pagkabigo sa kanyang karera. Sa halip na pilitin siyang magbukas, nagdesisyon ang lalaki na magpadala ng isang maikling mensahe bawat linggo na nagpapaalala sa kanyang kapatid na mahal siya at laging nandyan ang pamilya. Minsan, nag-iwan siya ng isang maliit na tala sa pintuan ng kanyang kapatid na may nakasulat na bersikulo mula sa mga Salmo 34 o 18. Malapit ang Panginoon sa mga bagbag ang puso. Pagkalipas ng mga buwan, ang kanyang kapatid ay nagbukas at nagpasalamat na nagsabing ang mga maliliit na gawa ng pagkakaibigan ang nagbigay sa kanya ng lakas na harapin ang kanyang mga hamon. Ang pamilya ay naging mas malapit at ang kapatid na iyon ay nagsimulang magbahagi muli ng kanyang buhay sa kanila. Ang lihim ni Solomon sa talatang ito ay nagpapakita na ang pamilya ay hindi lamang tungkol sa dugo o apelyido. Ito ay tungkol sa pagiging isang tunay na kaibigan na handang tumayo sa gitna ng kahirapan. Sa iyong tahanan, sino ang maaari mong lapitan ngayon bilang isang kapatid o kaibigan? Subukang gawin ito sa isang praktikal na paraan. Pumili ng isang miyembro ng pamilya at maglaan ng oras upang ipakita ang iyong suporta kahit sa pamamagitan ng isang maikling tawag, isang sulat o isang simpleng pagupo ng magkasama. Basahin ang mga Salmo 123 bago magsimula at tanungin ang Diyos kung paano kanya gagamitin upang maging isang kapatid sa panahon ng pangangailangan.
Ang bawat gawa ng pagkakaibigan ay isang hakbang patungo sa isang tahanan na puno ng pagmamahalan at pagtitiwala. Ngayon, habang iniisip mo ang mensaheng ito, may isang tanong na nais kong iwan sa iyo. Paano kaya kung ang susunod na hakbang sa Lihim ni Solomon ay nagdudulot ng isang banal na pangako na magpapabago sa mismong pundasyon ng iyong pamilya? Hinihiling ko sa iyo na mag-iwan ng komento sa ibaba, ibahagi ang isang sandali kung kailan ang isang gawa ng pagkakaibigan ay nagdulot ng pagbabago sa iyong pamilya o isang panalangin para sa lakas na maging isang tunay na kaibigan. Ang iyong mga salita ay isang ilaw na nagbibigay inspirasyon sa ating komunidad. Sa susunod na bahagi, maghahanda tayo para sa isang pangwakas na paghahayag, isang espiritual na susi na magbubukas ng mga pintuan ng biyaya para sa iyong tahanan. Manatili dahil ang Diyos ay may nakatakda para sa iyo. Kung narito ka pa hanggang sa sandaling ito, nais kong huminto muna at purihin ka. Ang paglalaan ng oras upang sumama sa paglalakbay na ito, upang tuklasin ang lihim ni Solomon na maaaring magligtas sa iyong pamilya, ay isang bihira at mahalagang espiritual na pagsisikap. Hindi ito lamang tungkol sa panunood ng isang video, ito ay tungkol sa pagbubukas ng iyong puso sa mga katotohanang hinintay ng Diyos na marinig mo. Ang bawat minuto na inilaan mo rito ay isang hakbang ng pananampalataya, isang deklarasyon na naniniwala ka sa posibilidad ng pagbabago para sa mga mahal mo sa buhay. Kaya't salamat sa iyong pagtitiyaga, sa iyong pag-asa at sa iyong pagmamahal sa iyong pamilya na nagdala sa iyo rito. Sa paglalakbay natin, natuklasan natin ang mga susi ng karunungan ni Solomon, ang pagtitiwala sa Diyos ng buong puso, ang kapangyarihan ng malumanay na sagot, at ang pagiging tunay na kaibigan sa loob ng pamilya. Ngunit ngayon, nais kong tapusin ang pag-aaral na ito sa isang pangwakas na panawagan, isang imbitasyon na dalhin ang mga katotohanang ito mula sa iyong puso patungo sa iyong tahanan at higit pa patungo sa mundo. Ang lihim ni Solomon ay hindi lamang para sa iyo. Ito ay isang ilaw na maaaring magbigay liwanag sa iba, isang binhi na maaaring itanim sa mga puso ng mga nangangailangan ng pag-asa. At ikaw, sa iyong mga pagpili ngayon, ay may kapangyarihang gawing buhay ang karunungang ito. Una, nais kong anyayahan kang magkomento sa ibaba ng isang pahayag ng pananampalataya o paninindigan. Isulat ang mga salitang tumutugon sa iyong puso pagkatok ng paglalakbay na ito. Maaaring ito ay tinatanggap ko ang karunungan ni Solomon para sa aking pamilya o handa na akong magtiwala sa Diyos para sa aming tahanan o marahil nananampalataya ako na ang Diyos ay gagawa ng mga bagong bagay sa aming buhay. Ang bawat salitang isusulat mo ay isang patotoo, isang panalangin na umaalingaw-ngaw sa komunidad natin dito. Ang mga komentong ito ay hindi lamang nagpapatibay sa iyong sariling pananampalataya, kundi nagbibigay rin ng inspirasyon sa iba na makikibahagi sa kanilang mga kwento ng pag-asa. Kaya't huminto sandali at hayaang magsalita ang iyong puso sa pamamagitan ng iyong mga salita. Pangalawa, nais kong hikayatin kang ibahagi ang video na ito bilang isang gawa ng ebanghelisasyon. Isipin ito, ang isang binhing itatanim mo ngayon sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mensaheng ito ay maaaring maging punong kahoy ng kaligtasan sa buhay ng isang tao. Marahil ay may isang kaibigan, isang kapitbahay, o kahit isang miyembro ng pamilya na nangangailangan ng mga katotohanang narinig mo ngayon. Sa isang simpleng pag-click, maaari mong ipadala ang karunungan ni Solomon sa isang taong dumaranas ng mga hamon sa kanyang tahanan. Ang pagbabahagi ay hindi lamang tungkol sa pagpapakalat ng isang video. Ito ay tungkol sa pagpapakita ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng iyong mga aksyon. Kaya't tanungin ko sa iyo,
Sino ang isang tao sa iyong buhay na maaaring makinabang mula sa mensaheng ito? Ipadala ito sa kanila ngayon at manalangin na gamitin ng Diyos ang iyong gawa upang magdala ng pagbabago. Pangatlo, nais kong imbitahan kang maging bahagi ng aming espiritual na komunidad sa channel na ito. Kung nakasubscribe ka na, nais kong maglaan ng isang sandali upang pasalamatan ka. Ikaw ay bahagi ng isang buhay na komunidad ng mga kaluluwang naghahanap ng Diyos. At ang iyong presensya ay gumagawa ng pagbabago. Ang bawat like, komento at pakikilahok mo ay tumutulong sa amin na maabot ang mga taong nangangailangan ng pag-asa. Kung hindi ka pa nakasubscribe, isaalang-alang ito ngayon. Ang channel na ito ay isang espiritual na kanlungan, isang lugar kung saan ang mga sugatang puso ay nakakahanap ng ginhawa at ang mga naghahanap ng direksyon ay nakakakita ng liwanag. Sa pamamagitan ng pag-subscribe, tinitiyak mo na hindi mo mapalampasan ang mga susunod na mensahe na bahagi ng mas malaking banal na plano ng Diyos para sa iyong buhay. Ang bawat video ay isang hakbang patungo sa mas malalim na pananampalataya at nais naming samahan ka sa paglalakbay na iyon. Hayaan mo akong magbahagi ng isang maikling kwento upang bigyang liwanag ang kapangyarihan ng mga ganitong gawa. May isang babae na pagkatapos mapanood ang isang katulad na video, nagdesisyong ibahagi ito sa kanyang tiyahin na matagal nang hindi nakikipag-ugnayan sa pamilya dahil sa isang lumang hindi pagkakaunawaan. Ang tiyahin na naantig ng mensahe ay nagpadala ng isang mensahe ng paghingi ng tawad sa kanyang mga pamangkin at unti-unti ang pamilya ay nagsimulang maghilom. Ang simpleng gawa ng pagbabahagi ay naging tulay ng pagkakasundo, isang patotoo na ang Diyos ay gumagawa sa pamamagitan ng ating mga pagsisikap, gaano man kaliit ang mga ito. Ang iyong pagbabahagi ay maaaring maging simula ng isang katulad na himala sa buhay ng iba. Bago ko tapusin, nais kong paalalahanan ka na ang mga susunod na video sa channel na ito ay bahagi ng isang mas malaking plano ng Diyos. Ang karunungan ni Solomon na natuklasan natin ngayon ay isang simula lamang. Ang bawat mensahe na darating ay magdadala ng bagong liwanag, bagong pag-asa at bagong direksyon para sa iyong pamilya at pananampalataya. Sa pamamagitan ng pagsubaybay sa bawat isa, pinapanatili mong buhay ang iyong espiritual na apoy, handa na tanggapin ang anumang biyaya na inihanda ng Diyos para sa iyo. Kaya't manatili dahil ang Diyos ay hindi pa tapos sa pagtatrabaho sa iyong tahanan. Ngayon, habang isinasaalang-alang mo ang lahat ng narinig mo, nais kong iwan ka ng isang pangwakas na panalangin. Naway gabayan ka ng Diyos sa paggamit ng karunungan ni Solomon upang palakasin ang iyong pamilya. Naway ang bawat salita, bawat gawa at bawat panalangin mo ay maging isang binhi ng pagbabago. At naway maramdaman mo ang kanyang presensya habang isinasabuhay mo ang mga katotohanang ito. Mag-iwan ng komento sa ibaba ng iyong pahayag ng pananampalataya, ibahagi ang video na ito sa isang tao na nangangailangan at isaalang-alang ang pagsali sa aming komunidad sa pamamagitan ng pag-subscribe. Ang iyong pamilya ay nagkakahalaga ng bawat hakbang ng pananampalatayang gagawin mo. Salamat sa pagsama sa amin at naway pagpalain ka ng Diyos ng sagana.